Assalamualaikum ma'am. Bago sa lahat, ako po'y magpakilala. Ako po si Abdo Satar Ambalgan, ang kasalukuyang Chief ng Equipment Management Section. Actually, ang district po is may mga section, kabilang nga po doon yung EMS, Equipment Management Section. Actually, yung kahapon, a turnover of motor and service vehicle intended for the whole BARM. 17 yung dump truck kahapon na turnover sa mga district offices. Dalawa yung sewage truck, isa yung hauler na pang transport ng mga heavy equipment. Saka 14 units na service vehicle intended for para sa mga maintenance section. Ang luckily is ang Maguindanao del Sur Engineering District Office is nakakuha kami ng 2 unit ng dump truck, Sino truck ang brand new siya, saka isang service vehicle na 4x4 na Isuzu. Bali yun ang nakuha namin kahapon, pero prior to that meron din isa pang unit na service vehicle din intended sa survey and planning ng district office last previous months. Actually, yun po yung nangyari kahapon, kung saan nandun as yung nasaksihan yan, nandun si Minister at other key officials ng MPW bar. Saan po gagamitin yung mga sasakyan, sir? At sana po ngayon yung dump truck ninyo, sir? Ang sasakyan is nandun po nandito na yung service vehicle, yung dump truck nandun pa sa area. Ang purpose noon is yung dump truck is tended sa maintenance, pati ginagamit din sa QR, yung quick response. In case na may calamity is mayroon kaming ready na 2 unit, pati yung existing noon na galing pa ng ARM, which is na turnover din sa MPW bar. Yan ma'am, actually I was in the former ARM noon is 1997, nandito na ako sa ARM. Meron ding mga procurement doon, mga maliliit lang, pero ngayon as you have witnessed yung statement ng Minister, around 500 million plus na equipment. Yung doon galing lang sa capital outlay yun, pero pa yung galing ng JICA, grant donor ng JICA. Malaking tulong yun kasi unang-una, alam natin sa quick response kailangan yung equipment. Pangalawa, doon sa mga maintenance, kailangan din natin yung mga unit. Sa mga service vehicle, mobility nung taga-survey, especially 4x4 yung Isuzu pickup na natanggap namin kahapon. To sum up it, para at least mapa-fast track yung implementation ng mga projects natin. Kasi ang iba, ang APW, mayroong project na by contract, meron din by admin. Kung saan malaking tulong yun doon sa mga by admin project yung nakuha naming dump truck kahapon. Sir, bilang nandito po kayo sa equipment management. Magandang tanong yan. Madali lang mag-procure ng equipment, pero ang challenge is paano mo ma-maintain yung unit into patagal yung buhay ng equipment. May equipment, kasama ko yung si Engineer Pahan. Meron kaming mga plano ng preventive maintenance para mapatagal yung buhay ng equipment. Pangalawa is para ma-detect yung mga repairs na hindi pa mahirap, kasi yung pag nag-repair ka na, mamaya mapunta dun sa major repair, which is nahahamper yung serbisyo ng unit natin. Meron kaming equipment management plan, at luckily by 2024 may budget yung equipment management section intended for the maintenance of those previous equipment, pati yung bago na nakuha namin. Nabanggit po kanina. Noon previous is may budget din noon yung ARM, pero ngayon parang pinalaki pa nila, hindi ko na sabihin kung magkano yun. Medyo malaki, pero at least nagpapasalamat kami sa
NPW BARM Regional Office na binigyan kami ng budget ng ganoon. Medyo malaki. Yung challenges is, ma'am, is kulang pa kami ng mga mekaniko, hindi pa kami naka-hire ng mekaniko and other technical worker ng equipment management section. Pero palagay ko with the able leadership of our district engineer, Engineer Imran Buisan, na susurpas namin lahat yun yung sa tingin namin. Sige sir, wala na po kami katanungan. Maliban Actually, nandun kayo sa turnover ni Minister Edward Guerra. Merong mga upcoming procurement yung NPW BARM ng fleet of equipment. Medyo marami yun, around 83 or 80 plus na equipment and service vehicle. Lahat ng yun is nakaangkla doon sa kuwan ni Chief Minister na moral governance. Kasama yung moral governance, of course, yung expeditious and timely implementation ng mga infra projects sa the whole BARM areas. Isa pa yung mga donations from ODA offices na makatulong din doon sa pagpapastrack ng mga infra projects natin. Alam natin na isa sa mga development na inaadvokasya ng NPW BARM is paano yung connectivity, yung roads, pati bridges and maintenance ng mga infra project existing pati doon sa future ng kwan. Nagpapasalamat kami at least na ang media kasama kayo as pinansagan na pang-apat na state nung governance daw yung media. Mapapaabot niyo sa mga constituents na ang BARM government, especially NPW BARM, Maguindanao District Offices is hindi nagpapabaya, nagtatrabaho para sa ikakabuti ng constituent ng Maguindanao Sur Engineering Office. Thank you. Marami rin salamat kay Sir T. Imran. Supposedly siya yung na-interview nyo. Pinagkatiwalaan kami as equipment management section na kami ang matanungan nyo o ma-interview nyo. Salamat din. Maraming salamat.